wala pa daw siyang nakikitang any complaint. So yung mga pautot ng ICI, yung mga paandar ni Remulla, ano yung sinasabi nila sa publiko? Nakakasuhan, sisigurado yung makukulong. Di ba? Kasi wala pa daw eh. Takot umanong mabaril. Nako! Kaya malabong umuwi sa bansa si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico ayon sa kanyang abogado. Sinagot din ng abogado ang ilang aligasyon laban kay Ko. Kabilang ang umano'y pagtanggap ng delivery ng pera para kay Ko ng mga executive assistant nito. Nako! Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Few months to say something. Humarap sa media ang abogado na nagbitiw na kongresistang si Zaldico na iniuugnay sa mga maanumalyang flood control project at itinuturong pasimuno ng mga budget insertion. Sabi ni Attorney Ruy Rondain, malabo raw umuwi ng bansa si Ko dahil umano sa mga banta sa kanyang buhay. He has a general fear of being shot, whether by a vigilante or... Ako may tanong ako dito kay Attorney Ruy Rondain. Actually, gusto ko tong itanong doon sa mga nagre-representa kay Zaldico doon sa kaso niya sa akin. Gusto ko silang tanungin, naaatim nyo talaga na ipagtanggol pa si Zaldico? Hindi, gusto ko lang tanungin. Naku-curious lang baga ako. Naku-curious ako eh. Sa tindi ng mga aligasyon at sa tindi ng mga ebidensyang inilalabas ng iba't ibang kampo, ibig sabihin, iba't ibang kulay ang naglalabas na mga ebidensya na di umano talagang may matinding ginawa si Zaldico doon sa ating budget. Naaatim nyo pa siyang ipagtanggol? Anong nararamdaman ninyo pag uwi ninyo at natutulog na kayo? Pinagtatanggol ko si Zaldico. Is that ano? Hindi, this is a serious question. Paano nyo naaatim na pagtanggol yung tao na yan? Kasi merong merong masasabi kong, sabi nga nila, trabaho lang, di ba? Bilang abogado, trabaho mo yung ipagtanggol ang kliyente mo kahit sino pa yan. That's a professionalism, ika nga. Oo pero, you must draw the line. Di ba? Para sa akin, siguro kung ako abogado, kahit magkano pa yung alok, wag lang 1 billion. Hindi, kahit ano pa yung alok sa akin, kung yung kliyente na yan ay antindi na ng mga ebidensyang pinipresenta sa kaliwat kanan na ahensya ng gobyerno or branch of the government, nakikita ako ako lang to, para sa akin lang to. Nakikita ko ng antindi, sagad sa butong ginawa nito. Kahit malaki ang babayad sa akin, hindi ko tatanggapin na maging abogado nun. Para sa akin po, para sa akin. Di ba? Kasi it's just a matter of, I will draw the line. Oo, maaari mong ipagtanggol yung medyo may mga kasalanan, medyo mga malilit na pinaggagawa kasi professional ka bilang isang abogado na dapat mong tanggapin ito. Pero ako, I will draw the line. Kung ganyan yung nakikita ko na ebidensya na pinipresenta sa publiko na matinding-matindi na yung ebidensya, hindi ko na ipagtatanggol. Kaya nga gusto ko itanong itong si Attorney Ruy Rondain. Paano nyo po naatim na ipagtanggol si Zaldico? Ay, tanong lang po yun, Do you really believe in your heart that Zaldico is an innocent person? Amidst all the pinakita ng kaliwat kanan ng Senado, even some of the congressmen na pinakita nila na etong si Zaldico ay napakaraming insertion. Amidst all those things, etong hindi niya pagbalik, which is sabi nga nila, flight is it's a sign of guilt, 'di ba? Guilt.
So, ibig sabihin nun, may problema eh. Even, ito na lang eh. Sabihin na natin, wala ka sa bansa dahil bago pumutok to mga issue na ito. Tapos napagtanto mo na ikaw ay inaakusahan mo, maaaring hindi ka bumalik. Sige, sabihin na natin, given. Pero yung biglang nawala yung mga recent lang kasi yung mga pangyayari na to eh, yung mga helicopter, biglang nawala, biglang yung eroplano nawala, biglang inalis, ibig sabihin nilipad. Doon makikita mo na talaga na may problema ito. Ha? Parang, how can you? Ako, tanong lang naman to Sir, Attorney Roy Rondain. This is just a question. How can you defend that kind of person? Hindi po ba kayo nagigilty pag natutulog kayo? Puti na yung buhok ninyo, sir. Ibig sabihin, hindi. Ito, reality lang naman. You are on your last, di ba? Ibig sabihin yung, alam mong may edad ka na. Ibig sabihin, di ba, dapat yung gagawin mo that would leave a mark na ikaw hindi makakalimutan na pinaglaban mo, bayan mo. Di ba? Paano nyo po na-atim, sir? Ako lang nagtatanong lang ako. Ano ang nasa puso ninyo habang pinagtatanggol nyo to si Zaldico? Anong nasa puso ninyo, sir? Ako, tanong lang po yan, ha? Hindi ko kayo inaakusahan. Kaya nga gusto ko malaman, eh. Paano nyo naaatim yan? By a political enemy. We'll see him as soon as the fear of violence against him abates. We'll see him as soon as... Sir, as pagkaalam ko, nakaupo yung mga kakampi niya. Di ba? Nakaupo, best friend niya nga, di ba? Even doon sa emergency ba yun? Di umano, nakalagay pa nga doon si Romualdez. I mean, itong mga ako kasi hindi ako naniniwala eh. You know why? Even yung sa sinabi nung kanyang security. Ilan ang kanyang para nga siyang may sariling batalyon eh. Di ba yun ang sinabi ni Bato? Na parang may sarili siyang batalyon dahil sa dami ng security niya na supposedly dapat 2 lang. Pero siya, sobrang daming security niya. Active at saka mga retired military. Ito nga nagsumbong sa kanya, Marine. So, tapos sasabihin nyo, natatakot siya na umuwi. Yun ang dahilan kung bakit siya ayaw umuwi dito. Natatakot siyang barilin. Hindi ako Kung ako, eto sa akin lamang po ito Hindi ko sinasabing sa kanya. Pag ako wala akong ginawang masama, wala akong ginawang mali, lalaban ako. No matter what, haharapin ko lahat. Kasi alam kong malinis ako eh. Mapatay man nila ako, alam kong malinis ako. May magawa man silang masama sa akin, alam kong malinis ako, aharap ako sa Panginoon at alam kong sasabihin sa akin ng Panginoon mabuti yan, pinaglaban mo ang tama. Di ba? Ganun eh. Pero kung alam kong hindi ko pinaglaban ng tama at meron akong inapakan, meron akong dinehado, abay talaga magtatago ako. Sa akin ho ito sa akin ho ito. Kaya parang hindi ako naniniwala doon sa sinasabi nitong abogado na ito na natatakot daw siyang mabaril, mapatay. Una, ang mga nakaupo ay kakampi niya. Pangalawa, sa dami ng security niya, natatakot siya. Diba? Ako, matatakot ako kung alam kong tarantado ko, marami kong ginagawang mali, baka pati yung mga security ko magalit sa akin. Tama, mali? Di ba? Totoo naman yun eh. It's a given fact. Di ba? May mga security ka. May mga pumoprotekta sa'yo. Pero kung alam mo, loko-loko ka, dinidihado mo yung mga security mo, at alam ng mga security mo, nang aapa ka ng kapwa, nang aapa ka ng mamamayang Pilipino, naturalmente, kahit sila mapapaisip, tama bang pagsilbihan itong tao na ito? Tama bang protektahan itong tao na ito? Pero kung ikaw'y walang ginagawa na masama, at ikaw'y lumalaban para sa bayan, at ikaw'y nagsisilbi sa bayan, siguro, yung mga security mo ay lalo pang magiging, matapang dahil ito yung gusto naming pagsilbihan, ito yung gusto naming protektahan, yung ipaglalaban ng bayan. Tama, mali? Ewan ko, So, I don't know.
Huli umanong nakausap ni Rondain si Ko kagabi, pero hindi umano niya alam kung nasaan ito. Matatanda ang nagpunta si Ko sa Amerika para umano magpagamot, pero hindi na alam ngayon kung nasaan na siya. Ang hinihintay, tugon ni Ko sa mga alegasyon sa kanya. Naglabas ang Office of the Ombudsman ng utos para magsumite si Ko ng counter affidavit. Let me be clear. I have not seen any complaint. I don't know what he's supposed to answer. Ako, medyo napaisip ako dito Hindi napaisip ako dito. Wala pa daw ito natatanggap na kahit na anong reklamo. Imaginein mo etong issue na to last year pa. Hanggang ngayon, anak ng putang ina, matatapos na yung taon. Wala pang complaint si Zaldico. Wala pang demanda si Zaldico. Unless this guy is a liar. He's a lawyer, but I don't think, I don't know if he's a liar. Pero that's a fact. Kasi di naman niya siguro sasabihin niya kung meron siyang hawak na demanda. Kasi sigurado ako, pwedeng madisbar yan pag nagsinungaling na may hawak pala siyang demanda pero walang demanda, sinasabi niyang wala. So ibig sabihin, more or less, tama itong sinasabi nitong abogado ni Zaldico na wala pa siyang nakikitang complaint. So asan na yung mga eme-eme nito ni Remulla, etong eme ng ICI, di ba? Asa na? O ito pang isang kapatid niya, meron pang ipapakitang mga kulungan daw. Ano to, eme-eme nyo? Puro hanas lang ninyo yan? Tinatarantado nyo, binubudol nyo naman mga Pilipino, wala pala kayong ginagawa. Yung ba sinasabi ninyo? But that said, ang observation ko is that the Ombudsman Boying Remulla has already said that he intends to file these cases by November 25. November 25. Now, assuming Mr. Ko is served today, that doesn't give them a lot of time for him to answer. The Ombudsman has already prejudged this case. Hinihinga namin ng Grabe. tugon dito ang Ombudsman. Itinanggi rin ni Attorney Rondain na may delivery ng pera kay Ko na tinanggap ng mga executive assistant nito. They were no longer connected with him at the relevant time. Now, if you're asking me whether or not there were deliveries to Representative Ko at any time, no. Categorical. Sinabi rin ni Attorney Rondain na hindi rin anya totoong humingi si Ko ng 25% na kickback sa mga proyekto. Ang mga helicopter na umunay pag-aari ni Ko ay pag-aari ng Misibis Aviation. Kinwestiyon din ng abogado ni Ko ang balak na pag-forfeit o pagbawi ng pamahalaan sa mga ari-arian ni Ko. A civil forfeiture will require proof and a final decision that the forfeited property was illegally acquired. How can something that was acquired by a company 17 years before he became a congressman be illegally acquired? Ayon kay Rondain, 4.1 billion pesos na ang net worth ni Ko nang maging kongresista noong 2019 at posibleng nasa 5 billion pesos na ito ngayong 2025. Pero hindi anya ito indikasyon na may ginawang krimen si Ko. Wala rin anyang koneksyon si Ko sa SunWest na nakakuha ng milyong-milyong pisong halaga ng umano'y ghost flood control project sa Oriental Mindoro. Talagang nanginginig yung nagbabalita na to, no? Parang divest na siya mula sa kumpanya bago pa umano maging kongresista si Ko. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. ayan. So, ayun na nga po. Pero ito alam mo mga kababayan, sabi nga nila kahit anong pagbalibaligtarin mo mundo, kung walang problema itong si Zaldico, hindi ito dapat magtago. Dapat harapin niya. Di ba? Naalala ninyo nung ginaganyan nila si Tebes, di ba? Oh, harapin mo ko, sumarapin mo, ganyan. O nung kay Pastor Kibolo, harapin mo yung ano. O, bakit dito? Ganyan ang antono ninyo. Hindi nyo naman pinahaharap yung tao na yan. Ibig sabihin, may problema talaga.